Mapagpalang araw mga kapatid, inaanyayahan po namin kayong muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kami pong mga unworthy servant o mga walang kabuluhang lingkod ay may mga sinusunod na rules sa pag-aaral na ito. Ang alituntunin po namin ay hindi bumanggit ng partikular na pangalan ng tao o partikular na pangalan ng grupo. Ang amin po lang layunin ay ipahayag ang mabuting balita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita na nasusulat sa banal na kasulatan o ang ating Biblia. Magandang tanghali po, Brother Albert, Sister Shirley, Brother Husband Randy. Welcome po sa ating Zoom na ito. At ngayon po ay aming tatawagan si Brother Albert upang ipahayag niya ang mga pag-aaral. Ngayon po, na kung natatandaan po nyo, yung huli naming recording ay tungkol sa salot o flag. Ngayon po ay itutuloy namin ang paksa na iyon. So Brother Albert, kayo na po ang magsalita. At kung maaari po ipaliwanag nyo kung bakit naging unworthy servant o walang kabuluhang lingkod itong ating pamagat ng programang ito. Magandang tanghali sa bawat isa sa inyo, sa mga kasama namin sa Zoom na ito at pagre-record, at ganun din sa mga makakatunghay o makakasaksi ng recording na ito, ano man ang inyong katayuan sa buhay, saan man kayo naroon, pinaabot namin ang maligayang araw sa inyong lahat. At dalangin po namin din na pagpalain tayong lahat ng makapangyarihang Diyos. Binanggit po ni Sister Levi na ipaliwanag ko kung bakit po ang programang ito ng Bible Group ay pinamagatang Walang Kabuluhang Alipin. Mga kapatid, nais ko pong buksan sa inyo sa Biblia ang talata na bumabanggit sa walang kabuluhang alipin. At ang pagbasa ko po ay mula sa aklat ng Lucas, chapter 17. Sisimulan po namin ang pagbabasa sa verse 7. Pwede ba, Brother Randy, basahin mo? Lucas, chapter 17, verse 7 and the following. Luke hanggang 10. 7 to 10. Binabasa mo, Randy, parang nakamute ka. Lucas chapter 17, verse 7 hanggang 10. But which of you, Luke chapter 17, verse 7 to 10. But which of you, having a servant plowing or feeding cattle, will say unto him by and by, when he is come from the field, go and sit down to meat, and will not rather say unto him, make ready wherewith I may sup, and gird thyself, and serve me till I have eaten and drunken, and afterward thou shalt eat and drink. Though he thank that servant because he did the things that were commanded him, I trow not. So likewise,
we yes shall have done those things which are commanded you. Say, we are unprofitable servants. We have done that which are our duty to do. So, yan po yung ibig sabihin ng unworthy servant o unprofitable servant sa translation binasa ni Brother Randy. Ngayon, for the benefit po naman ng ating mga kababayang Pilipino, kasi dito po ako mahusay sa Tagalog. Kaya babasahin ko po sa wikang native o sa lingwahe po nating Pilipino. Ang sinasabi po rito ganito, datapwat sino sa inyo ang may isang aliping nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa, na pagbabalik niyang galing sa bukid ay magsasabi sa kanya, parito ka agad at maupo ka sa dulang ng pagkain. At hindi sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako na mahahapunan at magbigkis ka at paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom at saka ka kumain at uminom. Nagpapasalamat baga siya sa alipin sapagkat ginawa ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniuutos, inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami, ginawa namin ang katungkulan naming gawin. So, meron po palang rules na ipinatutupad ang Panginoon sa mga nagnanais na maglingkod sa Kanya, mga kapatid. At Kanya pong nagkaroon dito ng comparative statement ang ating Panginoon Jesucristo sa mga taong nagnanais na maglingkod sa Kanya at sa isang alipin nung kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang alipin po pala, kahit galing sa bukid, pagod sa pag-aararo sa maghapon, pagdating sa bahay, nadatnan niyang ang kanyang amo, siya pa rin ang uutusan. Halika, magbihis ka, at ako'y iyong silbihan ng aking pagkain. Bago sa verse 9, magpapasalamat baga ang Panginoon dahil sa ginawang serbisyo ng alipin? Hindi siya magpapasalamat sapagkat ginawa niya ang iniuutos sa kanya. Ngayon, ang paghahambing sa paglilingkod, ito po sa verse 10, ganito po tayo, parang alipin na nagsisilbi sa Panginoon. Doon sa unang binasa, sa verse 10 po, ang sabi ng Panginoon ganito, gayon din naman kayo. Ibig sabihin, tulad din naman natin ngayon na naglilingkod sa Panginoon. Pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniuutos, kapag sinunod na natin yung mga iniuutos ng Panginoon, kung ikaw ay mangangaral ng salita, nangangaral ka ng salita ng Diyos, kung ikaw naman ay manganganta, kumakanta ka sa Panginoon, pagkatapos mong masunod ang lahat ng iyan, inyong sabihin, itong ipinasasabi pala ng Panginoon na dapat itatak natin sa ating isipan. Mga aliping walang kabuluhan kami, ginawa namin ang katungkulan naming gawin. Mga aliping walang kabuluhan kami. Bakit kaya ganito ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Ginawa namin ang katungkulan naming gawin. Bakit mga aliping walang kabuluhan pala tayo? Alam niyo mga kapatid, sa daigdig na ito, isa lang naman yung nakita kong perpekto at ito yung Panginoong Jesucristo. Kung bagaman sina Job, sina Noah, ay perfect yan ang kanilang kapanahunan. Pero sa ating kapanahunan ngayon, ay ako man, hindi ko masabing ako'y perfecto. Kaya ito'y angkop na pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, ako'y walang kabuluhan. At ginagawa ko ang bagay na ito sapagkat ito ang aking katungkulan sa Diyos. So, pinili po namin ang title na walang kabuluhan sapagkat amin pong tinatanggap na ang salitang ito ng Diyos ay totoo. Kami po sa aming paglilingkod, wala po itong
katumbas na pera sapagkat kami po hindi nanghihingi ng pera. Kami po ay tumutupad lamang sa sabi ng Panginoon na ituro ang kanyang mga kautusan. Lahat ng kanyang kautusan, at yun po ay nakalagay sa aklat ng Mateo 28, Kapitulo 28, versikulo 20, na ituro ang lahat ng kanyang mga kautusan. Pero actually po, hindi po naman ako nagtuturo sapagkat binabasa ko po lamang ang kanyang katuruan. Madaling salita po, sa pagsunod ko sa kanyang utos ng paglilingkod at pagbasa ng kanyang mga salita, ako po'y tumutupad sa tungkuling ibinigay niya sa akin. Kaya sasabihin ko sa Panginoon, kami mga walang kabuluhang alipin, tinutupad lamang namin, Panginoon, ang aming katungkulan. Kaya po kami narito. Hindi po for the sake of money, for the sake of popularity, sapagkat hindi po naman kami mga sikat na tao. Hindi rin po naman kami mayayamang tao. Kami po yung mga pangkaraniwang tao. Kung sa pinag-aralan po, baka po kami kulang. At marami po alam kong makakatunghay ng recording na ito na baka mas higit ang pinag-aralan kaysa amin. At yan po'y tinatanggap po namin. Pero meron pong ipinagagawa ang Panginoon na yun po ang tungkulin ng walang kabuluhang alipin. Ang ganapin ang kanyang ipinag-uutos at kung bagaman kami walang kabuluhan na alipin ng Panginoon, walang mahalaga sa amin mga kapatid kung hindi ang sundin ang kanyang iniuutos. Yan po ang kahulugan ng titulong unworthy servant. At ang amin pong tungkulin ay i-record ang kanyang mga salita, basahin po sa inyo ang kanyang mga salita upang kayo rin ay makabahagi ng kaligtasan na iniaalok ng Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid, pero yun po ang kahulugan ng aming programang ito ng unworthy servant o sa wikang Tagalog, mga aliping walang kabuluhan. Sister Levi, itutuloy natin ngayon yung paksang ating tinalakay noong nakakaraan tungkol sa mga salot na nagaganap na ito sa ating kapanahunan sapagkat sa kasalukuyan nga tayo may pinagdadaan ng pandemic. Ang isang katanungan ay kung ang mga kalamidad bang ito, kasama na po rito ang pandemic, ay kalooban ng Diyos. Katunayan po ay inihula na yan ng Panginoon noong ang Panginoon Jesucristo ay nandito pa po sa lupa. At nais ko pong basahin sa inyo yung aklat ng Mateo, chapter 24. Basahin po natin simula sa 7. Mateo, chapter 24. Basahin po natin mula sa 7. At sabi po rito ay ganito. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. At ito po may talaga nagaganap sa kasalukuyan. At magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Sa ibang translation po, kasama puro yung mga pestilence. Ito pong binasa kong translation ng Biblia ay mga maglalaban-laban ng kaharian, magkakagutom at lilindol. Hindi po nabanggit dito yung pestilence. Pero meron pong another translation na bumabanggit ng pestilence. Ating pong susubukang basahin uli sa aklat ng Mateo 24 from verse 7. At sabi po, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquake in various places. Pero ito New International Version. Kung babasahin po natin sa iba pa ring translation. Sa iba pong translation, mayroon po noon. Maaaring dito sa King James Version. Ang sabi po rito sa verse 7, sa King James Version ay ganito. For nation shall rise against nation,
and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences. Pag sinabi pong pestilences, kabilang dito yung mga salot o plague, and earthquakes in diverse places. So, malinaw po na ang ating Panginoon Jesucristo ay nagsabi at sinabi sa kanyang mga alagad ng kanyang kapanahunan ang pagdating ng mga digmaan, ang pagkakaroon ng mga digmaan, ang pagkakaroon ng mga pestilence, kasama na po yan yung mga salot na yan, at mga lindol, magkakaroon po sa iba't ibang lugar. Kaya hindi po katakataka kung tayo po ay bukas ang kaisipan sa salita ng Diyos na talaga pong may darating na mga salot. Katunayan nga po noong 1918, meron pong tinatawag na ano ba yung Spanish flu ba yun? Yung dumating nung unang panahon na napakaraming pinatay na tao. At sa iba't ibang taon ng istorya ng mundo, ay maraming mga salot na dumating sa nanaranasan ng tao. At maging nung unang panahon, kagaya nga nung ating pinag-aralan nung nakakaraan, doon sa aklat ng Exodus chapter 7 verse 14, binanggit doon yung unang salot na ipinadala niya sa Ehipto. At kung itutuloy-tuloy natin ang pagbasa ay ating pong malalaman yung mga salot na ipinadala. Bakit? Totoo bang ang Diyos ang nagpapadala ng salot? Basahin po natin sa aklat ng Amos chapter 3 verse 6. Ito po ang sinasabi. Sa aklat po ng Amos. Amos, saan ba yung Amos? Amos chapter 3 verse 6. Ang sabi po ay ganito. Tutunog baga ang pakakak sa bayan at ang bayan ay hindi manginginig? Sasapit baga ang kasamaan sa bayan at hindi ginawa ng Panginoon? Alam po ninyo, yung mga kalamidad na ating nararanasan, wala po namang makagagawa niyan kundi ang Diyos. Kung itataas pa rin po natin sa aklat ng Amos chapter 9 verse 5, ay ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang Panginoon, ang Diyos na mahukbo, ay siyang humihipo ng lupain at natutunaw. At lahat na nagsisitahan doon ay nagsisitangis at babangon sama-sama na gaya ng ilog at lulubog uli na gaya ng ilog Ehipto. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Kaya kung ating pumapapansin dito sa verse 6, siya raw ang tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa lupa. Ito po yung mga tinatawag na tidal waves. At katunayan po, maraming mga lugar ang nasalanta dahil sa pag-apaw ng tubig sa dagat na ibinuhos sa lupa. Ito po yung mga tidal wave na naging sanhi ng kamatayan ng maraming tao. At ganoon din po sa aklat ng Job, meron din pong binabanggit na ganyan, na ang Diyos ang may gawa ng lahat ng ito. Nasaan ba yung aklat? Po sa aklat ng Job, chapter 9, simulan din po natin sa verse 5. Ang sabi po rito, na siyang naglilipat ng bundok at hindi nalalaman pagka nililiglig niya sa pagkagalit. So ito pong kalamidad po naman ng lindol ay pinatututuhanan din po ng Biblia sa aklat ng Amos na ang Diyos din po ang gumawa nito. Gayun din po ang naganap ng panahon ng paggunaw sa aklat po ng Henesis. Pinaulan niya ang langit at pinabukal niya ang kalaliman, ang mga bukal ng lupa. Basahin po natin sa aklat ng Genesis o ng Henesis chapter 7, simulan po natin sa 10. Ito po ang sinasabi. At nangyari ng
pagkaraan ng 7 araw na ang tubig ng baha ay umapaw sa ibabaw ng lupa. Sa ika-6 na araw, sa ika-6 na raang taon ng buhay ni Noe, ng 2 buwan sa ika-17 araw ng buwan, ng araw ding yaon ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman at ang mga durong awan ng langit ay nabuksan. Ang pagsira sa mga bukal ng kalaliman na epektuhan po yung tinatawag na tectonic plate na nakahanay sa ilalim ng lupa. Kasi may mga layer po yung lupa pa ilalim. Meron pong kalaliman na tinatawag na tectonic plate ayon sa mga scientifico na ito po ay sinira o nasira noong panahon ni Noe. At doon po bumukal nang galing po sa ilalim ng lupa ang tubig at binuksan din ang mga durungawan sa kalangitan at ibinuhos din ng tubig. Kaya nag-uumapaw po ang tubig noong panahon yun ni Noah sapagkat mula sa ilalim at sa itaas ang pinagbubuhatan ng tubig. Na ayon po sa mga eksperto at scientists, dahil po sa pagkasira ng tectonic plate na ito sa ilalim ng lupa, ito raw po ang nagiging dahilan kung bakit ang nagkakaroon po tayo ng lindol sa kasalukuyan. Kasi nasira po yung mga pundasyon sa ilalim ng lupa. Humina ang pundasyon ng lupa na siyang nagiging dahilan ng mga tremors o mga paglindol. Yan po ang dahilan. So nais po lamang natin ipakita rito na ang mga kalamidad na ito na nagaganap, mga minamahal na magulang at kapatid, ay may kapahintulutan ang Diyos at ang Diyos ang siyang nagsasakatuparan ng lahat ng ito. Kaya kung bagaman ito'y nagaganap, mayroon pong mga dahilan. Kasi po doon sa aklat ng Genesis chapter 6, nung panahon ni Noah po, ang mga tao po noon ay masasama. Kaya po ginawa ng Panginoon ang bagay na ito. Dahil po sa pagiging masuwayin ng tao, dahil po sa ang mga tayo mas higit na minamahal ang kalayawan, ang kasamaan, nagagalit po ang Diyos. Basahin po natin ang aklat ng Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. Genesis chapter 6 pala. Genesis chapter 6. Verse 1, basahin po natin. Ang sabi po rito sa Genesis chapter 6, verse 1 ay ganito. At nangyari nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at nangagkaanak ng mga babae, na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda, mga anak na babae ng mga tao, at sila'y nangagsikuhan ng kanilang asawa sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi nakikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya may laman. Gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Para pong dito lumalabas, pinaigsi ng Panginoon ng bilang ng taon ng tao. Naging 120 na po lamang. At sa verse 4, ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon. At pagkatapos din naman na makasiping, ang mga anak ng Diyos, ang mga anak na babae ng tao, ay nangagkaanak sila sa kanila. Ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon ng mga lalaking ganto. At sa verse 5 po, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang parati. At alam po ninyo, kahit ang Panginoon nagsisisi, kapag ang isa pong tao na kanyang ginawa ay wala nang ginagawa kundi kabuktutan at kasamaan, nagsisisi rin po pala ang Diyos. Ang sabi po rito sa 6, at nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Nalungkot po ang Diyos. Kaya hindi po lamang tao ang nakakaranas ng kalungkutan, kung hindi maging ang ating Ama sa Langit, ang Diyos na makapangyarihan. Nalulungkot din po. Bakit? Kapag ang kanyang nilikhang tao ay hindi sumunod sa kanyang palatuntunan at sa kanyang kalooban.
Kaya sa verse 7 po, dahil po sa kanyang kalungkutan at sa kanyang galit, ito po ang kanyang sinabi. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Nagsisisi rin po pala ang Diyos pagka mga tao ay na kanyang nilalang ay hindi sumusunod. Kaya nga po siya ay nagpapadala ng mga salot na ito, ng mga kalamidad, upang ipahayag yung kanyang galit sa tao. Kaya po pagka tayo nakakaranas ng mga kalamidad, lalo na po sa Pilipinas, dapat po nating tingnan kung ang ating mga ginagawa ay ayon o labag sa kalooban ng Diyos. Sapagkat malinaw po na ang Panginoon ay nagpapadala ng mga ganitong kalamidad dahil po sa kanyang galit. Dahil po sa kanyang kalungkutan, na sa halip na mga tao ay maging masunurin sa kanya at sumunod sa kanyang kalooban, ay taliwas po ang ginagawa. Yan po ang sanhi kung bakit tayo nakakaranas ng mga pagsubok ayon dito sa mga binasa po natin sa Biblia. Brother Ayun. meron po kasing nagpadala ng tanong. Paano naman daw po, kasi nagagalit nga po ang Panginoon, na ayon po sa Biblia, ito'y kagagawa ng Diyos. Ano po? Paano naman po yung mga nadadamay na hindi naman mga makasalanan? Meron nga po, may pamilya kung mawala sa mga baha, sa mga lindol. Ano po ang dahilan kung bakit may ganito? Alam mo, Sister Levi, maganda yung tanong mo at yan nga yung ating titingnan kung bakit kaya nagkaganito at pagsusumikapan natin hanapin ang solusyon sa bagay na yan kung bakit. Dahil yan ang maraming katanungan ng marami sapagkat nasasabi nila bakit anya kung ang Panginoon ay Panginoon ng katarungan? Bakit anya yung kamag-anak ko na wala namang kasalanan ay kinuha niya o napadamay sa kamatayan? Bakit anya yung asawa ko o merong nakakapagsabi ng ganyan o kamag-anak ko yung namatay dahil sa pandemya? Napakabait naman tao ito. Alam po ninyo, merong mga bagay na mahiwagang palagay ko mahirap na isipin. Kasi ang Diyos infinite wisdom. Pag siya humakbang at kumilos, merong malalim siyang dahilan. Na kuminsan bago maabot ng isang tao ang kadahilanan, it takes time. It takes time. Pero babasahin ko sa inyo ang ilang mga talata sa Biblia na ganito ang sinasabi. Sa aklat po ng Deuteronomio, chapter 29, verse 29, ito po ang sinasabi. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Deuteronomy chapter 29, verse 29. 29 niya, kahulihan. Ayan. Basahin din ninyo, Levi. Ang sinasabi rito ay ganito sa wikang Tagalog. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit, ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak. Magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito. Meron po kasi mga bagay, kasi nga, ang Diyos ay infinite wisdom, na hindi karaka-raka kaagad nauunawaan o matanggap ng tao. Meron po na binabanggit dito. Yung mga bagay na lihim ay ukol sa Diyos yun. Hindi natin maipaliwanag, mai-explain, ukol sa Diyos yun. Yun ang mga bagay na hayag na itinuro, ipinakita, yun ay para sa atin. Ngayon, bakit nga ba merong mga mabubuting taong nasasangkot sa kamatayan kapag nagkaroon ng mga kalamidad?
ay kahit yung mga taong inosente at maaaring nga sabihin pa ng iba na bakit baga ito pa ang kinuha ng Panginoon ay ito pa yung napakabait. Ganon kasi meron tayong mga tanong na ganyan na para bagang mas magaling pa tayo sa Diyos. Pero meron pong mga talata sa Biblia na nagbibigay ng linaw sa atin tungkol dyan. At basahin po natin sa aklat ng Isaiah chapter 57. Ang sabi po rito ay ganito. Isaiah chapter 57 verse 1. Ang sabi po rito ay ganito, ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam. Ibig sabihin walang taong nagdadamdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita. Ibig sabihin hindi nila malaman kung bakit. Walang gumugunita. Hindi nila maabot ng isip. Bakit namatay yung si ganon ay napakabait. Hanggang doon lang kasi isipan ng tao. Pero kung itutuloy natin ang pagbasa na ang matuwid ay naalis sa kasamaang darating. Alam po ninyo, ang Panginoon ay alam yung hinaharap sa atin. Alam yung nagaganap sa ating buhay. Kung namamatay po ang mabubuting tao, iyan po'y merong higit na malalim na dahilan ang Diyos. Kung bakit niya kinuha yung iyong mahal na kapatid, ang iyong mahal na magulang, yan po'y merong higit na malalim na kahulugan ang Diyos. At iyan po, kung nakikita niya ang hinaharap, iniiiwas na niya yung mga taong mabubuting ito upang magkasala pa. Sapagkat ang mga tao pong ito'y may inihanda siyang magandang buhay sa kabila. Maliban na nga lang kung ang ating pananampalataya hanggang dito lang sa lupa, magdadamdam at magtatampo ka sa Diyos. Pero kung ikaw ay lubos na naniniwala na ang ating buhay dito sa mundo'y hindi ito ang katapusan, kundi merong isang buhay na higit na maganda kaysa rito at yun ay sa kabila, matatanggap natin na ang isang kamag-anak nating napakabuti, napakabait na namatay ay kinuha na ng Diyos upang siya'y hindi na magkasala. Yan ang malalim na kaisipan ng Diyos na dapat na matanggap ng isang tao. Sapagkat ang buhay ng isang tao hindi nagwawakas sa daigdig na ito. Meron pong life everlasting na inihanda sa atin ng Panginoon. At yan po ay sinabi mismo ng Diyos sa aklat ng Juan chapter 3 verse 16. Ang sabi niya ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak o kaisa-isang anak upang ang sino mang manalig at sumampalataya sa kanya at sa kanyang salita ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung po ang layunin ng Panginoon sa atin, buhay na walang hanggan. Ang mahalaga po sa atin na tayo nabubuhay pa, hindi po yung haba ng ating buhay sa daigdig na ito. Kung hindi kung paano natin ginugol ang ating buhay sa ating paglilingkod sa Panginoon. At kung tayo man po ay kuhanin ng ating Diyos na buhay sa isang tiyempo na kung minsan mahirap tanggapin ng ating mga mahal sa buhay, meron pong malalim na kahulugan yun. At iyon po'y upang tayo ilayo sa darating pang pagkakasala na magpapalayo sa atin sa ating relasyon sa Diyos. Yan po'y dahil sa mahal tayo ng Diyos at nais niya na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kung bagaman po mayroon nagaganap na ganito sa ating buhay, ating pong palalawakin ang ating isipan. Because our life doesn't end here on earth. There is another life hereafter that is more beautiful and that is eternal. My dear brothers and sisters. Ngayon, itutuloy pa rin natin yung pandemya sapagkat ating pong natalakay dito na ang pandemic na ito ay
galing sa Panginoon. At ang isang big question kung bakit pinahihintulutan niya ay dahil po sa ating disobedience. Kaya po tayo sa wikang Biblia po curses, yung sumpa, ay nakakaranas tayo. Yan po dahil sa ating disobedience. Disobedience o pagsuway, lalo na po doon sa nakakaalam na ng katotohanan. Pag talagang voluntarily na iyong sinusuway, ay malapit ka rito sa mga curses na ito. Kasi narinig mo na, wala ka ng dahilan upang pagpasensyahan ka ng Diyos sapagkat sinaway ka na. Pero talagang matigas ang iyong ulo. Anong sinasabi ng Panginoon sa mga taong ganitong matigas ang ulo kung bakit nakakaranas ng mga ganitong uri ng pagsubok? Basahin mo nga, Brother Randy, sa aklat ng Deuteronomy, chapter 28, simulan natin sa verse 14. Ang sinasabi po ay ganito. Deuteronomy, chapter 28, from verse 14. Ganito, pagka sinusuway po natin ang salita ng Diyos. Deuteronomy chapter 28, simulan natin sa 14. Ito po sinasabi. At huwag kang lilihis sa anuman sa mga salita na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa, upang sumunod sa ibang mga Diyos na paglilingkuran sila. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoong Diyos na isasagawaan lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Sumpain ka sa bayan at sumpain ka sa parang. Susumpain ang iyong buslo at ang iyong palayo. Susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. Ibubukso ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang kalituhan at ang saway sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay na iyong gagawin hanggang sa ikaw ay mabuwal at hanggang sa ikaw ay malipol na madali dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa na sa gayoy pinabayaan mo ako. Ikakapit sa iyo ng Panginoon ang salot hanggang sa maubos ka sa lupa na siyang pinapasok upang ariin. Sasalutin ka ng Panginoon ng sakit. Sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo at ng lagnat at ng pamamaga at ng nag-aapoy na init at ng tabak at ng salot ng hangin at ng sakit sa pag-ani. At kanilang hahabulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. Tuloy mo pa. At ang iyong langit na nasa itaas ng iyong ulo ay magiging tanso at ang lupa na nasa ilalim mo ay magiging bakal. Ang ipauulan ng Panginoon sa iyong lupa ay abo at alabok mula sa langit. Ay bababa sa iyo hanggang sa ikaw ay magiba. Pasasaktan ka ng Panginoon sa harap ng iyong mga kaaway. Ikaw ay lalabas sa isang daan laban sa kanila at tatakas sa 700 sa harap nila at ikaw ay parituhin sa lahat ng mga kaharian sa lupa. At ang iyong bangkay ay magiging pagkain sa lahat ng mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa lupa at walang taong bubugaw sa kanila. Sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa Ehipto at ng mga grano at ng kati
at ng galis na hindi mapapagaling. Sasaktan ka ng Panginoon ng pagkaulol at ng pagkabulag at ng pagkagulat ng puso. At ikaw ay mag-aapuhap sa katanghaliang tapat na gaya ng bulag na nag-aapuhap sa kadiliman at hindi ka giginhawa sa iyong mga lakad. At ikaw ay magpipigati at sasamsaman kailanman at walang taong maliligtas sa iyo. Ikaw ay mag-aasawa at ibang lalaki ang sisiping sa kanya. Ikaw ay magtatayo ng isang bahay at hindi mo tatahanan. Ikaw ay mag-uubusan at hindi mo mapapakinabangan ang mga bunga niyaon. Ang iyong baka ay papatayin sa harap ng iyong mga mata at hindi mo makakain yaon. Ang iyong asno ay aagawin sa harap ng iyong mukha at hindi na masasauli sa iyo. Ang iyong tupa ay magbibigay na sa iyong ang iyong tupa ay mabibigay sa iyong mga kaaway at walang maliligtas sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay magbibigay sa ibang bayan at ang iyong mga mata ay titingin at mangangalay ng paghihintay sa kanila sa buong araw at ang iyong kamay ay walang magagawa. Ang bunga ng iyong lupa at lahat ng iyong gawa ay kakanin ng bansang di mo nakikilala at ikaw ay mapipighati at magigipit na palagi na anupat ikaw ay mauulol dahil sa makikita ng paningin ng iyong mga mata. Sasaktan ka ng Panginoon sa mga tuhod at sa mga hita ng isang masamang bukol na hindi mo mapapagaling mula sa talampakan ng iyong paa hanggang sa bao ng iyong ulo. Dadalhin ka ng Panginoon at ang iyong haring ilalagay mo sa iyo sa isang bansang hindi mo nakilala ninyo ng iyong mga magulang at dooy maglilingkod ka sa ibang mga Diyos na kahoy at bato. At ikaw ay magiging isang kamanghaan, isang kawikaan at isang kabiruan sa lahat ng bayang pagdadalhan sa iyo ng Panginoon. Kukuha ka ng maraming binhi sa bukid at kaunti ang iyong titipunin sapagkat uubusin ng balang. Ikaw ay mag-uubasan at iyong aalagaan, ngunit hindi ka iinom ng alak, ni mamimitas ng ubas sapagkat kakainin niyaon ng uod. Magkakaroon ka ng mga puno ng olibo sa harap ng iyong mga hangganan, ngunit hindi ka magpapahid ng langis sapagkat ang iyong olibo ay malalagasan ng buko. Ikaw ay magkakaanak ng mga lalaki at mga babae, ngunit sila hindi magiging iyo sapagkat sila yayaon sa pagkabihag. Hanggang doon na lang, Brother Randy, hanggang diyan na lang. So malinaw, pinakikita ng Panginoon kapag tayo ay hindi sumusunod sa kanyang mga kautusan at palatuntunan, merong mga salot na darating sa buhay. At ito'y kanyang sinabi sa mga Israelite. Kung mapapansin po ninyo, isa pang bunga ng paghiwalay sa Panginoon ay nabasa mo, Brother Randy, riyan, yung bahagi na kayo pupunta sa isang lupain at doon kayo sasamba sa bato at kahoy. Kasi po yung paglayo sa Diyos, kung minsan naghahanap tayo. Naghahanap tayo ng isang Diyos na maaari nating makapitan na ayon sa ating gusto. Pero ang Diyos po ng Israel ay meron po siyang palatuntunan. Na ang sabi niya, kung sisimulan sa 14, ay kung hindi ninyo susundin ang mga palatuntunan ito, ay ito ang mga salot na darating sa inyong buhay. Enumerate ko nga, Brother Randy, yung mga salot na itong dumating sa bansang Israel dahil po sa kanilang pagsuway. Ngayon, ito ba'y
pinatututuhanan din ng ibang mga talata ng Biblia na kapag inignore po natin ang kanyang salita ay hindi po maganda ang mangyayari sa ating buhay kapag po binabaliwala natin ang kanyang salita. At yan nga po, may mga salot na dumarating, kagaya po ng binasa ni Brother Randy. Pero meron din po sa ibang bahagi ng Biblia na nagsasaad din po ng ganito, na kung ating patuloy na hindi papansinin ang Diyos, ang kanyang salita, kasi po hindi pagpansin sa Diyos, hindi po yung pagpansin sa pangalan ng Diyos, kundi po hindi rin po pagpansin sa kanyang mga salita. Basahin natin, Brother Randy, sa aklat ng Kawikaan, chapter 8, verse 23. Chapter 8, verse 23 and the following. Ito po ang sinasabi. Ang sabi po rito ay ganito. Pakibasa mo nga, Brother Randy, sa Tagalog uli. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nilikha ang lupa. Siya po ang Ako'y Panginoon sa salita. So, sige, tuloy. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Brother Randy, excuse me. Yan po iyong pahayag ng Diyos sa ating Panginoon Jesucristo, kung ang tinutukoy po riyan yung ating Panginoon Jesucristo. Ang nais kong ipabasa pala sa iyo, Brother Randy, yung Kawikaan chapter 1, verse 23. Proverbs chapter 1. Kawikaan chapter 1. Verse 23 po. Oh, chapter 1 pala yun. Sinasabi po rito, magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Tuloy-tuloy lang, Brother Randy. Sapagkat ako'y tumawag at kayo tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang iyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayay tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. 30. Ayaw sila ng aking payo. Kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Mga kapatid, ito pong mga binasang ito ni Brother Randy ay isang palaala sa bawat isa sa atin kung gaano kahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, napakaswerte po natin dito sa Bible Group sapagkat binibigyan tayo ng pagkakataon na masaway tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Pero malinaw po ang sinasabi rito, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang nakinig. Pangkaraniwan po kasi, mas nakikinig ang tao sa mga pangmundong kwento, pero pagdating po sa salita ng Diyos, ay walang damdaming makinig. Ito po mangyayari kung atin pong gagawin ang mga ganitong pag-uugali. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway.
Kasi po yung Biblia, mga saway po yan eh. Kagaya po ng aral sa pananamit. Yan po is saway ng Panginoon upang ang ating pong uri ng pananamit ay maayon sa kanyang kalooban. Ang sabi po rito, kung iwawala natin at wawalaing bahala ang kanyang mga aral, ang kanyang mga utos, ito naman ang magaganap sa ating buhay. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Kasi sigurado po darating ito eh. Kapag tayo po ay lumayo sa pagpapala ng Diyos, inayawan natin ang pakikinig sa kanyang mga ginintuang aral. Sa ayaw po natin at sa gusto, dadaan po tayo sa matinding pagsubok na ito, sapagkat ito po yung nakasulat sa Biblia. Ang salita po ng Diyos ay eksakto po yan. Yan po'y walang pagsalang mangyayari. Ang sabi rito, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Ito po'y mabigat na problema. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumarating sa inyo, kung magkagayon, sabi ng Diyos, tatawag sila sa akin. Kasi ang last resort na talaga ang Diyos eh. Ang huli na, panghuli na talaga Diyos eh. Pag sinabi na ng doktor, wala na, mamamatay na. Saka naalaala ang Diyos. Ang imposiblian niya sa Diyos, ang imposible sa tao, hindi imposible sa Diyos. Saka natin nabibigyang pansin ang kahalagahan ng salita ng Diyos pag nasa dulo na ng lubid, sinasabi ng iba. Pero mas maganda, wala pa sa dulo ng lubid, inaalaala at sinusunod para hindi tayo dumaan dito. Ito po siguradong mangyayari. Kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Kahit palagi magdasal ng magdasal, di ka na marinig. Hahanapin nila ako masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Yan po ang magiging katatayuan ng mga taong nagre-reject o hindi tumatanggap sa ating Panginoon Jesucristo at sa kanyang mga aral. Kung siya'y nire-reject natin, re-rejectin din niya tayo pagdating ng mga panahon ng ating pangangailangan at pagdating ng panahon ng ating kasakunaan, tumawag man tayo sa Panginoon, hindi niya tayo maririnig. Kaya ito po yung magandang palaala sa bawat isa sa atin. Alam ko po tayo nakakaranas ng pandemya na ito, na ito'y araw at gabi laman ng ating isip, nagiging bunga ng ating anxiety o ansiedad na tinatawag o alalahanin sa Tagalog. Sapagkat alam po naman natin, ang pandemyang ito'y napakarami ng buhay na kinuha. Katunayan po sa aklat po ng Apokalipsis ay may hula po rito na talagang may mangyayari pong ganito. Kasi po ang aklat na Apokalipsis, ito po'y isinulat po patungkol po sa mga darating na mangyayari sa mundo. Ang sabi po rito sa aklat po ng pahayag, Apokalipsis, chapter 6, verse 8. Ito po sabi. Ang sabi po rito ay ganito. Pakibasa mo nga, Brother Randy. Sinasabi po rito, at tumingin ako, at narito, ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya, at sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom, at ng salot, at ng mga ganid na hayop sa lupa. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumaka nila. At sila'y sumigaw ng... Hanggang dyan na lang muna, Brother Randy. Ang gusto ko lang bigyan din dito yung verse 8. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan. At ang Hades ay sumusunod sa kanya at sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan ng ikaapat na bahagi ng lupa
na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop. Kung mapapansin po rito, meron pong ipinakita rito na isang kabayong maputla at ito po ang magdadala ng salot, ng gutom at mga ganid na hayop na papatay sa tao at tabak. Mapapansin po ninyo rito, ito pala ang may dala ng salot. Sa ating kapanahunan ngayon, kasi tayo po tinatawag na nasa huling bahagi na nasa huling bahagi na, nasa end times kung tawagin, ay ito pong mga senyas na ito o palatandang ito nakasulat, lalo na po sa aklat na Apokalipsis, ay meron pong kahulugan sa nagaganap sa ating buhay sa kasalukuyan, knowing that we are in the last days. Kaya dito po ay nakakatakot na tanawin ito na ang kabayong ito na maputla ay binibigyan ng Diyos ng kapangyarihan na magdala ng mga ganitong uri ng mga sakit at karamdaman o salot na papatay ng halos ikatlong bahagi ng lupa. Kaya nga po ang estimate ng mga nag-aral tungkol sa COVID-19 o pandemic na ito ay maraming taong mamamatay. At huwag naman sana na ito maging hula sa aklat ng Apokalipsis chapter 6 verse 8 na isang kabayong maputla na papatay ng halos tatlong bahagi ng lupa. Maraming mamamatay na tao kung sakaling ito nga yun. Pero meron namang solusyon na ibinibigay ang Panginoon sa atin. Na yun na nga, uulitin ko muli kasi alam ko ang salita ng Diyos ay walang paglipas sa lahat ng panahon. Uulitin uli natin yung nasa aklat ng 2 Chronicle chapter 7 verse 13 and 14. Sapagkat magpaikot-ikot man po tayo, ito rin ang solusyon na ituturo ng Panginoon sa atin. Ang sinasabi po rito sa aklat ng Chronicle, sa aklat ng 2 Chronica, ang sabi po rito ay ganito. 2 Chronica chapter 7, verse 13 and 14. Ang sabi po rito ay ganito. Kung aking sarhan ang langit na anupat huwag magkaroon ng ulan, o kung aking utusan ng balang na lamunin ang lupain, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan. Ibig sabihin, bunga ng mga kasalanan ng tao, pwede magpadala siya ng balang, magsugo ng salot sa kanyang bayan, o hindi niya papatakin ng ulan. Yun ang sabi ng Panginoon, bunga po ng kasalanan ng tao. Pero sa 14 po, itong itinuturo niya na solusyon. Ang Diyos po naman kung nagpapadala man ng mga ganito, meron din po naman siyang ipinadadalang remedy o solusyon sa mga problemang ating kinakaharap. Hindi po naman siya Diyos na walang katarungan. Siya po isang Diyos na makatarungan sapagkat hangarin niya ng bawat isa hindi mapahamak. Kaya kung bagaman matigas ang ulo ng isang tao na sinasabing pwede kong sarahan ng langit, ano pat hindi ako magpapatak ng ulan, o kung aking utusan ng balang na lamunin ng lupain, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna nila. Kung bagaman po ganun ang Diyos dahil sa pagkakasala ng tao ay nagagalit, meron po naman siyang habag na itinuturo din niyan daan upang mapagtagumpayin natin ang mga salot na ito sa pamamagitan ng mga sumusunod na palatuntunang gusto niyang gawain ng tao. Kung ang aking bayan, sabi niya, na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha. Dumalangin, ang panalangin po, numero 1, hinihiling ng Diyos. Hanapin ang aking mukha. Ang paghanap po sa mukha ng Panginoon, pagtanggap sa kanyang mga utos at aral, at talikuran ang kanilang masasamang lakad,
pagkatapos sa matutunan natin ang kanyang mga aral, tumalikod tayo sa ating mga maling ginagawa. Akin ngang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ang Diyos po naman pala ay Diyos ng pag-ibig at pagmamahal, mga kapatid. Kung bagaman siya ay nagagalit dahil sa ating pagsuway at kasalanan, siya po'y isang ama na mahabagin sa kanyang mga anak. Yung ating pong pagpapakumbabang loob na pagdarasal sa kanya at ating pong pagsasaliksik sa kanyang banal na salita na ibig sabihin hanapin ang kanyang mukha at pagsisihan yung ating mga kasalanan na hindi ayon sa kanyang kalooban, ito po'y makapagbubukas ng pintuan ng langit upang marinig ang ating mga panalangin at patawarin ang ating mga kasalanan at pagalingin ang kanilang lupain. Ang buong bayan ay makakaranas ng kagalingan kung tayo po ay magkakaisa ng pagdarasal, pagsunod sa kanyang kalooban, pagtalikod sa ating mga maling ginagawa, diringgin daw niya ang ating mga panalangin sa kalangitan at pagagalingin ang kanyang lupain. Wala pong natatanging solusyon kung hindi sa ating pandemya na ito na nararanasan o sa mga problema ang ating nararanasan ito kung hindi ang pagpapakumbabang loob sa Panginoon. Kasi yan po'y iniuutos ng Panginoon na dapat natin gawin. Basahin natin pa sa aklat ng 1 Peter. 1 Peter po. 1 Peter chapter 5. Simulan natin sa 6. Ang sabi po rito ay ganito. Kaya't kayo'y mga pakababa sa ilalim ng makapangyarihang Diyos, sa makapangyarihang kamay ng Diyos, upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan, na inyong ilagak pagkatapos natin magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ito naman ang kanyang sinasabi para sa atin, na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. At alam ko, my dear brothers and sisters, ang nagaganap na ito, isang malaking kabalisahan sa lahat ng tao sa kasalukuyan. Ang sabi rito, na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. So, malaki pala ang pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Ang hinihiling lang niya, matuto tayo magpakumbaba at yung mga nararanasan natin itong mga alalahanin, ibigay natin sa Kanya. Bakit? Sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. Yan pong isang napakagandang aral ng Panginoon. Hinihikayat niya ang bawat isa sa atin na magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Magdasal tayo sa Kanya. Baguhin natin ang ating mga maling pag-uugali at masasamang hangarin sa buhay. Talikuran natin. Dumalangin tayo na may kapakumbaba ang loob sa Kanya. Sapagkat siya na may Diyos na mahabagin. Siya ay Diyos ng pag-ibig. At alam ko, ang pandemyang ito, kapag ang mga righteous na tao ay magkakaisa ng panalangin, diringgin ng Diyos at bubuksan ang pintuan ng langit at ibubuhos sa atin ang kanyang pagpapala, lalo na po sa kagalingan ng pandemyang ito na ating nararanasan. Yan lamang po mga kapatid, at nawa po'y kami nakapagbahagi sa inyo ng kaunting aral na ayon sa banal na kasulatan. Inuulit po namin sa inyo, pinaabot po ng mga walang kabuluhang lingkod ang aming pagbati sa inyo na magandang araw at naway pagpalain po ng Diyos tayong lahat. Maraming salamat, Brother Albert. At ayon nga po sa ating mga narinig, ipinahihintulot ng Diyos ang ganitong mga pandemya upang ipaalaala sa atin na tayo yung mga makasalanan.
Pero ang solusyon sa lahat na nangyayaring ito ay ang pagiging mapagkumbaba natin sa Kanya, humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, sundin ang Kanyang mga ipinag-uutos, at matutong sumamba sa inyong mag-iisang Diyos. Maraming pong salamat sa aming pong mga kakapatid na kasama dito sa pagre-recording na ito at sa mga manonood sa aming recording. Hanggang sa muli po, kami po ang mga unworthy servant ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat.